Nagsisimula ang pelikula sa isang nagde-deliver ng baboy na pumapasok sa quarantine zone. Agad na pinalibutan ng kanyang truck ng mga voluntaryo na nagsimulang magwisik ng disinfectant dito. Nang magtanong ang supplier tungkol sa sitwasyon, casual na binanggit ng isa sa mga voluntaryo na may panibagong tagas muli sa distrito ng Bayetec. Bagaman sinasabi nilang hindi ito seryoso, nainis ang driver dahil sa tuwing may ganitong insidente, nasisira ang kanyang mga baboy. Umalis siya sa checkpoint at tumunog ang kanyang telepono. Habang inaabot niya ito, bigla siyang bumangga sa isang matigas na bagay. Mabilis siyang bumaba at nakita niyang aksidente niyang napatay ang isang osa. Nang matiyak niyang buo pa ang bumper ng kanyang truck, agad siyang umalis sa lugar. Ilang sandali matapos siyang umalis, gumalaw ang osa at biglang muling nabuhay, ngunit ang mga mata nito ay may kakaibang anyo. Lumipat ang eksena kay Saku, isang fund manager na abala sa pakikipag-usap sa kanyang kliyente tungkol sa mga stock at estratehiya sa pamumuhunan. Habang nag-scroll sa isang news site, napansin niya ang isang balita tungkol sa misteryosong pagkamatay ng mga isda sa isang reservoir. Mabilis niyang tinawagan ng kanyang assistant na si Kim at inutusan itong ibenta ang lahat ng shares ng isang kumpanyang kemikal. Nag-alala si Kim at sinabi niyang maaari itong magdulot ng malaking pagkalugi sa merkado, ngunit mahigpit na iniutos ni Saku na sundin siya ng walang pagtutol. Sa parking lot ng kanyang apartment, nagtalo si Saku at ang kanyang dating asawa tungkol sa kustodiya ng kanilang anak na si Suan. Iginiit ng babae na hindi kayang alagaan ni Saku ang bata dahil sa trabaho at gusto niyang kunin si Suan para sa kaarawan nito. Dahil sa kanyang abalang schedule, nag-alinlangan si Saku bago tapusin ang tawag. Pagbalik niya sa bahay, kasama niyang nakatira ang kanyang ina at anak. Pumasok siya sa silid ni Suan at nadatnan nitong palihim na nakikipag-usap sa kanyang ina sa telepono, sinasabing gusto niyang ipagdiwang ang kanyang kaarawan kasama ito. Itinigil ni Suan ang tawag nang buksan ni Saku ang ilaw. Maingat niyang ipinaliwanag na abala siya kinabukasan ngunit nangakong pupunta silang mag-ama sa Busan sa susunod na linggo. Gayunman, nanatiling malungkot ang bata. Upang mapasaya ito, ibinigay ni Saku ang kanyang regalo, ngunit napansin niyang yun din ang iniregalo niya noong nakaraang taon. Sa kabila nito, sinabi ni Suan na ang pinakamagandang regalo ay ang makasama ang kanyang ina kinabukasan. Habang nagpapalit ng damit, pinayuhan siya ng kanyang ina na makipag-ayos na sa kanyang asawa alang-alang sa kaligayahan ni Suan. Iniwan ng kanyang ina ang isang recording at ipinaalala sa kanya na nasasaktan si Suan tuwing hindi siya nakakadalo sa mga okasyon tulad ng recital nito sa paaralan. Pinanood ni Saku ang recording at nakita niyang halatang malungkot si Suan, at pati ang tula nitong binibigkas ay kanyang nakalimutan. Napagtanto ni Saku kung gaano kalaki ang epekto nito sa anak, kaya nagpasya siyang bumiyahe patungong Busan kasama si Suan ng maaga kinabukasan. Habang nagmamaneho, binanggit ni Saku ang tungkol sa pagtatanghal ni Suan at ibinahagi ang aral na dapat pagtuunan ng puso at sigasig ang anumang trabaho, kahit pa may mga balakid o pagsubok. Sa kalagitnaan ng kanilang usapan, muntik na silang mabangga ng isang truck. Nang huminto sila, dumaan ang isang hanay ng mga fire truck, at makikitang may gusaling nilalamon ng apoy. Makalipas ang ilang sandali, dumating sina Saku at Suan sa istasyon at sumakay sa tren. Habang tinatawag ang mga pasahero upang umupo, nagtungo ang operator sa kanyang kabina, at tiniyak ng mga attendant at empleyado ng istasyon na handa na ang lahat para sa paglalakbay. Pinapalakas ng kapitan ng baseball team ang loob ng kanyang mga kasamahan habang sumama sa kanila ang cheerleader. Lahat ay sabik na umupo sa tabi niya, ngunit pinili niya ang kanyang crush na si Yanggok. Sinabi ni Saku kay Kim na babalik siya bago magtanghali, samantalang ibinigay ng nakatatandang kapatid na si Ingil ang kanyang itlog kay Jonghil. Sa estasyon, napansin ng isang empleyado ang isang grupo ng mga taong nagtitipon sa paligid ng isang lalaking tila balisa. Sa sandaling yun, isang dalagang dumaranas ng matinding sakit ang palihim na pumasok sa tren nang hindi napapansin. Mayroon siyang mga nakakabahalang peklat at mga kagat sa kanyang katawan. Habang umaandar ang tren, nakita ni Suan sa kanyang imahinasyon ang isang lalaking umaatake sa empleyado ng estasyon. Ipinagbigay alam ni Yanggok sa attendant na may kakaibang pulubi sa banyo na matagal nang hindi lumalabas. Dahil dito, naengganyo si Suan na silipin ang nangyayari. Kakaiba ang kilos ng pulubi at wala itong tiket. Hiniling ng attendant na lumabas siya, ngunit paulit-ulit nitong sinasabi na mamamatay ang lahat. Hindi pinansin ng mga tao ang babala niya, at iminungkahi ni Yanggok na itapon na lang ito sa susunod na hintuan. Gayunman, hiniling ni Suan na ipakita rito ang kabaitan. Naglalakad naman ang sugatang babae sa loob ng tren bago siya tuluyang bumagsak sa sakit. Tumungo si Suan sa banyo at nakasalubong si Sang, na magalang na hiniling na gumamit na lang siya ng iba dahil nasa loob ang buntis niyang asawa na kailangan pa ng kaunting oras. Natagpuan ng isang babaeng attendant ang sugatang babae na nangingisay at agad na tinawag ang mga medikal na tauhan nang bigla itong mawala ng malay. Samantala, nagtungo si Suan sa ibang banyo habang nagising si Saku sa tawag ni Kim at napansing wala si Suan sa kanyang upuan. Ipinaalam ni Kim na nagkakagulo na sa bansa, at kumakalat ang mga kakaibang kaguluhan sa iba't ibang lugar.
Ibinaba niya ang tawag at mabilis na sinuri kung nasaan si Suan habang ang mga pasahero ay balisang nanonood ng nakakabahalang balita sa telebisyon. Nakipag-ugnayan ng babaeng attendant sa punong attendant, ngunit biglang tumayo ang sugatang babae. Sa gulat nito, tuluyan ang nagbago ang anyo ng babae at naging isang zombie na handang umatake. Mabilis na tumakbo ang punong attendant upang tulungan siya, ngunit nilamon ng zombie ang babae at sumugod patungo sa kinaroroonan ng grupo ng baseball team. Marahas niyang kinagat ang attendant na nagdulot ng sindak sa mga pasahero habang pinagmamasdan nila ang nakakatakot na pangyayari. Agad niyang inatake ang ibang mga bata na nagdulot ng matinding kaguluhan sa buong bagon. Lalong lumala ang sitwasyon nang mahawan ng attendant at maging isa ring zombie na agad namang kumalat ang impeksyon sa iba. Nang marinig ang kaguluhan, lumabas si Suan habang nasaksihan ni Saku na nilalapan ng babaeng attendant ang punong attendant. Ilang segundo lang ang lumipas, nagbago rin ito at itinapat ang kanyang atensyon kay Saku. Lumitaw si Suan sa harap niya. Mabilis niyang niyakap ang anak at tumakbo habang humahabol sa kanila ang mga zombie na unti-unting pinupuno ang bagon. Napansin ni Sang ang kaguluhan at inutusan ng buntis niyang asawa na si Sang na magmadali. Paglabas ni Sang, naisalayan nila ang kakilakilabot na tanawin ng isang zombie na marahas na kinakain ng isang babae. Agad na tumalon si Sang upang iligtas ito, ngunit biglang siya naman ang tinarget ng zombie. Samantala, sinamantala ni Saku ang pagkakataon upang makatakas at tumakbo papunta sa kasunod na bagon. Nagawang ikulong ni Sang ang zombie sa loob ng banyo, ngunit ilang sandali lang ay nagbago rin ang babae at naging zombie. Habang sinasabihan ni Sang si Sang na tumakbo, biglang sumugod sa kanya ang bagong zombie kasama ang iba pa. Nagkagulo ang lahat at isinara ni Saku ang pinto ng bagon sa harap mismo ni Sang. Itinodo ni Sang ang kanyang lakas at binigyan ng malakas na suntok ang huling zombie, na nagbigay sa kanila ng pagkakataong makapasok sa kabilang bagon bago tuluyang masara ang pinto. Napansin ni Saku na hindi alam ng mga zombie kung paano buksan ang gate. Napagtanto niyang hindi na kailangang pigilan ito dahil umatake lang ang mga zombie kapag nakikita nila ang mga tao. Agad na tinakpan ni Sang ang gate gamit ang mga basang dyaryo. Pagkatapos nito, hinarap ni Sang si Saku sa galit dahil isinara niya ang gate, ngunit malamig nitong sinabi na hindi niya responsibilidad ang magligtas ng iba, lalo na kung nakataya ang sariling buhay. Naputol ang pagtatalo nila nang marinig ang anunsyo ng operator na titigil ang tren sa huling estasyon. Nagsalita si Yang sa intercom, nagmamadaling ipinapalam sa operator ang delikadong sitwasyon ng tren at hinihiling na huminto ng mas maaga dahil maaaring umatake ang mga zombie anumang sandali. Ipinaliwanag naman ng operator na ito ay utos mula sa control center para sa kaligtasan ng mga pasahero. Nabigla ang lahat sa kanyang sagot, at nang silipin nila sa labas, nakita nilang lubos na magulo ang estasyon, na nilulusob ng napakaraming zombie ang mga taong walang kalaban-laban. Ipinahayag ng isang reporter sa telebisyon ang pagputok ng isang malawakang outbreak na nagdulot ng kaguluhan sa buong bansa, dahilan upang isara ng pamahalaan ang mga pangunahing lungsod. Ang mga nakakatakot na video ng insidente ay mabilis na kumalat sa social media. Idineklara ng pamahalaan ng state of emergency at hinimok ang mga mamamayan na manatili sa kani-kanilang bahay hanggang makontrol ng militar ang krisis. Tumanggap ng tawag si Saku mula sa kanyang ina, nanginginig ang boses nito sa takot. Una niyang tinanong kung ligtas si Saku at si Suan, at pagkatapos ay pinakiusapan siyang muling makipag-ayos sa kanyang asawa at alagaan si Suan. Habang humihina ang boses nito at nagsisimulang magbago sa nakakabahalang paraan, napagtanto ni Saku na nahawaan na rin ito ng sakit. Nang tanungin siya ni Suan tungkol dito, itinago niya ang mapait na katotohanan. Matapos maayos na may sara ang gate, nagpa siya ang mga pasahero na lumipat sa susunod na bagon. Sinabi ni Suan kay Saku na matagal nang nakapatay ang telepono ng kanyang ina, kaya pinaupo niya ito at sinubukang tawagan mismo. Ipinaupo ni Neil si Jonghil sa kanyang pwesto, at napansin ito ni Suan. Magalang niyang inalok ang upuan kay Neil. Nakita ito ni Saku at nanatiling may galit pa rin si Neil dahil sa insidente sa pinto. Mahigpit na sinabi ni Saku kay Suan na mali ang pagbibigay ng kanyang upuan, ipinapaalala na sa ganitong sitwasyon ay kailangan niyang maging makasarili at unahin ang sariling kaligtasan. Inanunsyo ng operator ng tren na titigil sila sa Taejun, kung saan nakatalaga ang mga sundalo upang tiyakin ang ligtas na pag-uwi ng lahat. Narinig ni Song si Jong na kausap sa telepono ang isang tao tungkol sa mga ligtas na lungsod, at napagtanto niyang hindi kabilang ang Taejon sa mga yon. Inutusan ni Saku ang kanyang anak na manatili muna sa upuan at tumungo siya sa kabilang bagon upang tumawag. Tinanong ni Sang si Suan tungkol sa kanyang ama, at nang mabanggit ni Suan na isa itong fund manager, ngumisi si Sang at sinabing ang ganitong trabaho ay parang isang parasite na sumisipsip sa dugo ng iba, dahilan kung bakit napakasarili ng kanyang ama. Tiningnan siya ni Song ng masama, ngunit tahimik na sumang-ayon si Suan. Inaaming yun din ang sinasabi ng lahat tungkol sa kanyang ama. Upang pasayahin si Suan, inalok siya ni Song ng candy at ipinakilala ang kanyang sanggol sa sinapupunan, habang pabirong tinawag si Jong na isang iresponsableng ama dahil hanggang ngayon ay wala pa ring napipiling pangalan para sa bata. Napangiti si Suan nang maramdaman niyang gumalaw ang sanggol.
Samantala, nakipag-ugnayan si Saku sa isa niyang makapangyarihang kliyente upang humingi ng tulong. Binalaan siya ng kliyente na nasa ilalim ng kontrol ng militar ang Taejun at lahat ng pasahero ay agad na ika-quarantine pagdating doon. Sa pag-asang makaligtas, nag-alok si Saku ng eksklusibong impormasyon tungkol sa merkado bilang kapalit ng tulong upang makatakas. Pumayag ang kliyente at inabisuhan siyang umiwas sa pangunahing labasan at tumakas sa silangang gate. Bago siya umalis, napansin niyang nagtatago ang pulubi sa likod ng upuan. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang tren sa Diojong Station. Ang paligid ay napakatahimik at nakakatakot, walang bakas na mga sundalo na dapat ay nandoon upang tumulong. Pagkahinto ng tren, buong tapang na bumabasiyang kasunod ng iba pang mga pasahero, kabilang si Saku na naglakad ng may pag-iingat. Lumabas din ang mga natitirang miyembro ng baseball team mula sa kabilang bagon. Habang tinitingnan ng operator at ng attendant ang mga bagon na pan ng zombie, hinimok niyang ang operator na ihiwalay ang mga yun at dumiretso sa busan. Nagatubili ang operator dahil sa utos ng control center, ngunit iginiit niyang na may impormasyon siyang nagsasabing nakakwarantina ang Taejun at tanging busan lamang ang ligtas. Nang makita nilang wala ni isang sundalo sa paligid, pumayag ang operator ngunit tumangging iwanan ng ibang pasahero sa kabila ng pagtutol niyang. Samantala, nagsimulang maglakad ang ibang mga pasahero sa tahimik at nakakatakot na estasyon patungo sa pangunahing plaza. Si Saku naman ay palihim na inakay si Suan papunta sa bawal na silangang bahagi ng estasyon. Nagduda si Suan sa kanilang direksyon, ngunit napansin nilang sinusundan sila ng pulubi at nagpumilit na sumama. Ibinunyag nitong narinig niya ang tawag ni Saku at alam niyang yun lamang ang tanging daan upang makaligtas habang ang iba ay tiyak na ika-quarantine. Ipinaglaban ni Suan na tulungan nila ang iba. Ngunit pinigilan siya ni Saku at iginiit na dapat nilang unahin ang sariling kaligtasan. Tinawag siyang makasarili ni Suan at sinabing yun ang dahilan kung bakit iniwan siya ng kanyang asawa. Habang papalapit ang mga pasahero sa pangunahing plaza, nakaramdam ng matinding kaba si Sang sa kakaibang katahimikan ng estasyon. Nakakita ng sundalong opisyal ang pulubi at agad itong nilapitan. Sinabihan ni Saku si Suan na manatili bago siya sumunod. Samantala, nakarating na ang ibang pasahero sa labasan at laking gulat nila nang madiskubre nilang lahat ng sundalo ay nagbago na at naging mga zombie. Nagkaroon ng matinding takot at kaguluhan habang inaatake ng mga ito ang mga pasahero isa-isa. Sa gitna ng kaguluhan, hinila ni Sang ang kanyang asawa papunta sa kabilang panig at muntik nang hindi maligtas sa karumal-dumal na pagpatay. Habang binabalaan ni Saku ng kanyang kliyente na lubos ng magulo ang estasyon, biglang inatake ng isang zombie ang sugatang opisyal at nilapa siya ng grupo ng mga sundalong naging zombie. Nagmamadaling tumakbo si Saku papunta kay Suan, ngunit bago siya maabot ng isang zombie, sumugod si Sang at pinabagsak ito sa huling sandali. Dali-daling dinala ni Sang si Suan habang nakikipaglaban si Sang sa paparating na mga zombie. Tinulungan ng mga batang baseball si Sang at naghintay sa pinto para sa iba, ngunit biglang sinunggaban si Saku ng isang zombie. Pilit niyang pinakawalan ng sarili at buong lakas na nakipaglaban habang sabik na hinihintay ni Sang na makalapit siya. Tinulungan siya ng pulubi bago ito tumakbo papasok, binigyan si Saku ng pagkakataong makatakas at makalusot sa gate sa huling segundo. Habang nagmamadaling sumasakay si Sang kasama si Suan, may ilang pasaherong hindi sinasadyang nagbukas ng bagon na puno ng mga zombie. Umupo na ang mga operator ng tren habang nag-aabang si Jin at ang attendant sa iba pa. Sa oras na halos makarating na sina Sang at ang magkapatid sa tren, biglang bumagsak ang napakaraming zombie mula sa bintana ng estasyon at sumugod sa platform. Samantala, magkasamang lumaban sina Sang at Saku kasama ang ibang mga pasahero upang maisara ang gate. Sa gitna ng kaguluhan, nabangga ng isang zombie si John Hill ngunit hindi ito sapat na malakas upang tuluyang pabagsakin siya. Hinila siya ni Sang at Suan sa kabilang direksyon. Habang papalapit ang mga zombie, mabilis na hinila ni Jin at ng attendant si John Hill at naisakay ito sa tren sa huling sandali. Habang papalapit ang mga patay na buhay, itinulak ni Sang at Suan si John Hill papasok sa isa pang bagon. Biglang dumating ang pulubi na takot at pinapasok siya ni Sang bago tuluyang maisara ang pinto. Habang natatakot ang mga pasahero na baka mabasag ng mga zombie ang gate anumang sandali, iginiit ni Yang na kailangan na nilang umalis agad. Tumanggi si Jin, nagsusumamo na maghintay pa dahil nasa labas pa ang kanyang kaibigan. Nahati ang loob ng attendant sa pagitan ng awa at pangangailangan, ngunit sa huli ay nagutos siyang paandarin na agad ang tren. Matapos ang matinding pakikipaglaban, nagawang ikandado ni Sang ang pinto at agad silang tumakbo papunta sa umaandar na tren. Ngunit nabasag ng mga zombie ang gate at mabilis silang hinabol. Pagdating sa platform, dalawang batang baseball ang biglang inatake at natigilan si Yungok sa matinding takot. Tinulungan siya ni Saku na makabawi sa sarili at sabay silang tumakbo papasok hanggang sa tuluyang makasakay sa tren. Ipinahaba ni Seok-woo ang kanyang kamay kay Sang habang papalapit ito sa tren. Ngunit napilitan si Sang na labanan ng mga paparating na halimaw isa-isa bago niya tuluyang mahawakan ang kamay ni Seok-woo at makasampa sa tren sa huling sandali.
Tumanggap ng balita mula sa control center ang tagapagmaneho ng tren na nagsasabing ligtas na ang lungsod ng Busan at ganap nang nasiguro ng militar ang kaligtasan nito. Habang tatawagan na sana ni Song si Sang, pinigilan siya ng pulubi nang mapansin itong nakulong sila sa gitnang bahagi ng tren, napapaligiran ng mga halimaw sa magkabilang panig. Napansin ni Song ang isang bakanteng palikuran at nagbigay ng senyas ng mabilisan. Habang tahimik silang papasok, muntik na siyang sakmali ng isang halimaw ngunit nahila siya papasok sa huling segundo. Hirap nilang pigilan ang pagsalakay nito at nagsikap na maisara ang pinto habang dumarating pa ang iba pang halimaw. Sa kabilang bahagi, tinakpan ng ilang pasahero ng usok ang pinto upang hindi makita, at inihayag ng tagapagmaneho na diretso silang pupunta sa Busan. Napanatag si Jin nang tumawag si Yungok, ngunit agad itong napalitan ng lungkot nang sabihin itong tinamaan ng virus ang kanilang mga kaibigan. Nagpupumilit si Sok-woo na makausap ang kanyang anak at narinig niya si Sang na kinakausap ang asawa. Nagpapanak sina Suan at Sang habang ipinaliliwanag nilang nakakulong sila sa palikuran ng car train na pang-13 at nagwawala ang mga halimaw sa labas. Determinado si Sok-woo na tulungan sila, ngunit nasa car train na pang-9 ang kanilang grupo. Habang iniisip nila kung paano makakarating doon at makabalik, ipinaalam ni Yungok na ligtas pa ang kanyang kaibigan at ang iba pang pasahero sa car train na pang-15. Naisip nilang lumaban sa mga halimaw, sagipin ang mga nasa car train na pang-13, at magtungo sa car train na pang-15. Ginamit nila ang mga makukuhang bagay bilang pansamantalang panangga at bumuo ng plano, pangungunahan ni Sang ang paglusob, si Sok-woo ang magtatanggol sa hulihan, at si Yungok ang tutulong sa gitna. Pagkalipas ng lagusan, buong tapang nilang hinarap ang mga halimaw at sumugod ng may matinding lakas ng loob. Sa matinding puwersa at di matinag na determinasyon, sumabak si Sang at nilipol ang mga halimaw gamit ang kanyang mga kamay. Sa mahusay na pagtutulungan, mabilis na nagbukas ng pinto si Sok-woo habang si Sang at Yungok ay patuloy na lumalaban sa loob ng kotse hanggang sa mapabagsak ni Yungok ang huling halimaw at makatawid ng walang pinsala. Ngunit nang makita niya ang kanyang mga kaibigang nahawa na, napako siya sa kinatatayuan. Tinulak siya ni Sang at muling sumabak sa mabangis na labanan. Sumugod si Sok-woo upang tulungan si Sang ngunit agad siyang nalugmok sa dami ng mga halimaw. Kumuha siya ng pamalo at muling nakipaglaban. Nanatiling nakatigil si Yungok, hindi makakilos sa takot habang patuloy na nakikipagbakbakan sina Sok-woo at Sang. Habang nagtitipon siya ng tapang upang sumama, biglang pumasok sa lagusan ang tren at nabalot ng kadiliman. Nabulabog at nalito ang mga halimaw. Napalingon sila sa mga gamulong na bola sa paligid. Mabilis na naisip ni Sok-woo ang pagkakataon at hinampas ang pamalo upang lumikha ng tunog. Ang tunog ay nakaakit sa mga halimaw sa kabilang direksyon, kaya nakatakas ang grupo. Naghintay si Sang sa pinto habang lumalabas ang tren sa lagusan, at muntik na silang abutin muli ng mga halimaw. Habang nagpapahinga, pinag-usapan nila ang nangyari. Napansin ni Sok-woo ang napakaraming halimaw sa susunod na kotse at agad na nakaisip ng plano. Kinuha niya ang telepono ni Sang at naghintay ng panibagong lagusan. Pagbalot muli ng dilim, dahan-dahan silang pumasok sa susunod na kotse at yumuko sa likod ng mga upuan. Inilagay ni Sok-woo ang telepono ni Sang sa kabilang dulo at tinawagan ito. Lahat ng halimaw ay nagtungo sa pinanggagalingan ng tunog, kaya nakatawid ang grupo ng walang sagabal at nakarating sa palikuran. Lahat ay nakahinga ng maluwag at labis na natuwa sa muling pagkikita at sa kaligtasan ng bawat isa. Nakahanap si Yungok ng bakanteng palikuran at agad silang pumasok bago dumaan muli ang tren sa lagusan. Habang nag-uusap, sinabi ni Sang kay Sok-woo na dapat siyang magpasalamat dahil buhay si Suin sa tulong nila ng kanyang asawa. Hindi pinansin ni Sok-woo ang sinabi at ipinakita na darating ang susunod na lagusan sa loob ng 2 minuto. Nag-text si Yungok kay Jin na papunta na sila roon. Sa tuwa, agad niya itong ipinaalam sa lahat. Agad na tumutol si Yong at sinabing matapos nilang dumaan sa mga car train na puno ng halimaw, hindi sila tiyak kung hindi nahawa ang grupo. Sa kabila ng pakiusap ni Jin, sumang-ayon ang karamihan kay Yong, naniniwalang napakadelikado na silang papasukin. Habang muling nilulunok ng dilim ang tren, tahimik na inakay ni Sok-woo at Sang ang lahat palabas ng palikuran. Nang makita nila ang kumpol ng mga halimaw na humaharang sa daraanan, mabilis silang nakaisip ng paraan upang makalampas ng hindi napapansin. Maingat silang umakyat sa itaas ng mga lagayan ng bagahe at dahan-daang gumapang ng tahimik. Nakakita si Sok-woo ng bag sa pinakahuling hanay at inihagis ito sa malayo, na nagdulot ng ingay at nakatawag ng pansin ng lahat ng halimaw palayo sa kanila. Tinulungan ng 2 lalaki ang iba upang makababa isa-isa at maingat na tumungo sa susunod na kotse. Habang bumababa ang pulubi, nadulas siya at malakas na bumagsak. Agad na lumapit si Sok-woo upang tulungan siya. Biglang dumaan ang tren sa lagusan kaya napilitan silang magtago agad. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbigay ng senyas si Sok-woo sa pulubi upang tumakbo. Ngunit nang tatakbo na ito, natapakan niya ang isang lata ng soft drink na nag-ingay ng malakas at agad nakatawag ng pansin ng mga halimaw. Wala nang oras upang mag-isip, tumakbo silang lahat patungo sa kotse habang hinahabol ng mga halimaw.
Halos hindi na nila maisara ang pinto nang may isang halimaw na sumiksik sa pagitan nito, kaya ginamit ni Sang ang buong lakas upang isara ito. Samantala, si Yonggok at si Seokwoo ay desperadong binubuksan ang pinto ng Car 15. Nang hindi nila ito mabuksan, tinawagan ni Yonggok si Jin. Tumunog ang telepono, ngunit napag-alamang nakalock pala ng mahigpit ang pinto mula sa loob ng mga pasahero at pinatahimik ng tagapaglingkod ang batang babae. Nakita ni Seokwoo si Sang na nahihirapan, kaya dali-dali siyang tumakbo upang tulungan ito, paulit-ulit na iwinawas-siwas ang pamalo upang hadlangan ng mga halimaw habang si Yonggok ay pilit binabasag ang pinto. Sa gitna ng kaguluhan, kinagat ng isang halimaw ang kamay ni Sang at binalot ng takot si Seokwoo. Pagkatapos ng matinding sagupaan, nabasag din ni Yonggok ang pinto, ngunit agad itong isinara ni Yong at nadaganan ng kamay ni Yonggok habang sinusubukang pumasok. Nagsimula ang mabangis na paghihilahan sa magkabilang panig habang tinutulungan si Yong ng iba. Habang nakikipaglaban pa rin sina Seokwoo at Sang, napansin ni Jong-il na buhay pa si In-hil at nakikipagpambuno kay Yonggok. Agad siyang nakipagsanib kay Jin at nagsimulang lumaban kay Yong at sa mga kasamahan nito. Habang papalapit si Song, mahigpit siyang pinigilan ni Sang. Ramdam ni Sang ang pagkalat ng impeksyon sa kanyang katawan at alam niyang kaunti na lang ang natitirang oras. Ipinakiusap niya kay Seokwoo na dalhin ang kanyang asawa at tumakas, sinasabing hindi na niya kayang tumagal pa. Tumanggi si Seokwoo na iwan siya, ngunit mariing pinilit ni Sang at pinasumpa siyang poprotektahan ng kanyang asawa at ang sanggol na nasa sinapupunan nito. Naging labis na emosyonal ang sandali habang humihingi ng tawad si Seokwoo sa nangyaring insidente sa pinto. Wala nang ibang paraan, kaya kinuha ni Seokwoo si Song at hinila siya palayo ng mabigat ang kalooban. Bago sila tuluyang maghiwalay, tumingin si Sang kay Song at sinabi niyang pinili na niya ang pangalang Yoon So-hyun para sa kanilang anak. Bago pa man nila lubos na maunawaan ang sandali, biglang bumukas ang pinto at ramagasa ang mga halimaw. Mahigpit na niyakap ni Seokwoo si Song at mabilis siyang inilayo sa panganib. Sa kabila ng paghina ni Sang, patuloy pa rin siyang lumalaban upang hindi makalapit ang mga halimaw. Sumama si Seokwoo sa iba upang tulungan silang buksan ang pinto. Habang unti-unti nang nagiging halimaw si Sang, ginamit niya ang huling lakas upang pigilan ang mga umaalulong na nilalang. Nakapasok ang grupo sa loob ng kotse, ngunit tuluyan ang nagbago si Sang at sumugod ang mga halimaw. Mabilis na hinila ni Seokwoo sina Song at So-in papasok, ngunit nanatili si In-hil, piniling isakripisyo ang sarili upang mailigtas sina Jong-il at ang iba pa. Walang oras upang maghintay, isinara ni Seokwoo ang pinto at napilitan silang iwan si In-hil. Nilamon ng galit si Seokwoo at pinagsapok si Yang, galit na galit dahil sa pagiging makasarili nito na naging dahilan ng pagkamatay ni Sang at ng pagdurusa ng iba. Walang pagsisisi si Yang at sinabing kaligtasan lamang nila ang pinakamahalaga. Wala nang nagawa ang iba kundi sumang-ayon. Nag-usap-usap ang mga pasahero sa car train na pang-15 at nagdesisyong paalisin sina Seokwoo at ang mga kasama, dahil pinaghihinalaan pa rin nilang nahawa ang mga ito. Para sa kapakanan ng lahat, pumayag ang grupo na umalis. Naunang gumalaw ang pulubi. Tumanggi si Jin na manatili sa piling ng mga walang puso at sumama kay Yonggok. Inalo ni Song si So-in at isinama ito, habang tahimik na sumunod si Seokwoo papunta sa susunod na car train. Parehong isinara ng dalawang grupo ang kanilang mga pinto gamit ang tela. Bumabalot sa kalungkutan, matamang nakatingin si Jong-il sa kanyang kapatid na ngayon isa ng halimaw, sinisisi ang kabaitan at sakripisyo nito na nagdala sa kanyang pagkamatay. Dahil sa nag-aalab na paghihiganti laban sa mga makasariling pasahero, bigla niyang binuksan ang pinto bago pa mapigilan ni Yang. Ramagasa ang mga halimaw at marahas na nilapa ang buong grupo. Pagkatapos ng madugong insidente, nakipag-ugnayan ng mga tagapagmaneho ng tren sa control room upang iulat ang kanilang papalapit na pagdating sa lungsod ng Busan. Habang lahat ay sabik na naghihintay sa kanilang pagdating sa Busan, si Song ay nahihirapang makayanan ang matinding trauma ng pagkawala ng kanyang asawa. Maingat na pinaupo ni Seokwoo si So-in at tiniyak sa kanya na hindi niya hahayaang may masamang mangyari sa kanya. Ipinapangako na muli silang magkikita ng kanyang ina bago matapos ang araw. Pagkatapos nito, nagtungo si Seokwoo sa palikuran upang maghilamos, nang makatanggap siya ng tawag mula kay Kim. Sa gitna ng pag-iyak, isiniwalat ni Kim na ang pagkalat ng virus ay hindi isang aksidente, kundi isang paghihiganti ng may-ari ng kumpanyang kemikal. Ipinakawala niya ito matapos malugi ng malaki dahil ibinente ni Seokwoo ang mga shares ng kumpanya. Bumuhos ang matinding pagsisisi kay Seokwoo at napaluha siya sa sobrang bigat ng damdamin. Sa sandaling yun, biglang promino ng malakas ang tagapagmaneho ng tren, dahilan upang huminto ito bago pa mabangga ang mga container sa unahan. Inanunsyo ng tagapagmaneho na huminto ang tren dahil may mga container na humaharang sa riles. Sinabi niyang siya muna ang lalabas upang maghanap ng isa pang tren na magpapatuloy patungong Busan, at iniutos sa mga pasahero na mabilis na lumipat sa huling riles sa kaliwa. Nakaligtas sina Yang at ang mga tagapagsilbi mula sa pag-atake ng mga zombie, at matapos marinig ang anunsyo, maingat na lumabas ang tagapagmaneho at pumasok sa kalapit na tren, ngunit nadiskubre niyang puno ito ng mga zombie. Agad siyang tumalon pabalik at isinara ang pinto sa harap nila.
Mula sa loob, sinuri ni Seok-woo ang paligid at binalaan ang lahat na manatiling alerto. Maingat silang lumabas ng tren at naglakad ng dahan-dahan sa pagitan ng mga tren na pinasok ng mga zombie, matapos ang ilang nabigong pagtatangka na makalabas. Samantala, nagsaliksik ang tagapagmaneho sa mga tren sa plataporma at nakakita ng isang ligtas na tren. Si Yang ay sumilip mula sa palikuran at nilinlang ang tagapagsilbi na ligtas na ang daan, hinihikayat siyang maunang lumabas. Ngunit sa sandaling makalabas ito, itinulak ni Yang ang tagapagsilbi sa mga zombie at mabilis na tumakas. Pinalibutan ng mga tren na puno ng mga zombie, nahirapan ang grupo ni Seok-woo na makahanap ng daan patungo sa kaliwang riles. Sa sandaling yun, dinala ng tagapagmaneho ang tren sa kaliwang linya, ngunit may nakita siyang isang nagliliyab na tren na papalapit sa grupo ni Seok-woo. Tiniyak ni Yang Gok na ligtas ang tren at sinenyasan si Seok-woo na tumawid sa kabilang panig. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa lupa, at bago pa makagalaw ang sinuman, bumangga ng malakas ang nagliliyab na tren sa kalapit na tren, nagdulot ng makapal na usok sa paligid. Dahil sa aksidente, nahiwalay sina Yang Gok at Jin sa kanilang grupo. Agad silang sumakay sa tren at pilit na binuksan ni Yang Gok ang nakasarang pinto. Habang pinipilit niyang buksan ito, biglang lumitaw si Yang mula sa likuran, itinulak si Jin sa paparating na zombie, at iniwan si Yang Gok upang ipagtanggol ang sarili. Pagkatapos, binasag ni Yang ang bintana at tumakas, samantalang si Yang Gok ay nakipaglaban at naitulak ang zombie palabas ng tren. Ngunit paglingon niya, nakita niyang nahawahan na si Jin. Dahil sa matinding dalamhati, niyakap niya ito, ngunit tuluyan ang nagbagong anyo si Jin at kinagat siya. Nagkamalay si Seok-woo at natuklasang ligtas ang lahat, ngunit napagtanto niyang sila ay naipit sa ilalim ng isang tren, habang ang mga zombie ay malapit ng basagin ang salamin. Napansin ni Yang ang umaandar na tren at tumakbo patungo nito, habol ng mga zombie. Hinimok siya ng tagapagmaneho na magmadali, ngunit nadulas siya at natamba. Nilapitan siya ng tagapagmaneho upang tulungan, ngunit muling pinagtaksilan ni Yang at itinulak ito sa mga zombie. Gayunman, nabigo si Yang na makatakas ng walang pinsala. Nakagat siya, ngunit ginamit ang pagkakataon upang makatakbo papunta sa tren. Habang nagbabanta itong bumagsak, nakita ni Seok-woo ang makitid na siwang at nakalusot dito. Sinubukan niyang tulungan ng iba, ngunit bumagsak ang mabigat na bahagi ng tren at tinakpan ang daanan. Pinilit ni Seok-woo na alisin ang mga harang, ngunit nabasag ng mga zombie ang kalapit na bintana. Sa kabayanihan, tumayo ang pulubi upang pigilan ang mga ito at protektahan ang mga babae. Sa wakas ay nabuksan ni Seok-woo ang daanan, ngunit iginiit ng pulubi na unahin nilang makaalis ang mga babae. Isa-isang hinila ni Seok-woo ang mga ito palabas sa huling sandali, at nagsakripisyo ang pulubi upang makaligtas sila. Nabasag ng mga zombie ang mga bintana at nagsimulang dumagsa sa kanila. Halos abutin na sina Seok-woo at Song ng napakaraming zombie na habol sa kanila na parang mga mabangis na hayop. Sa kabila ng lahat, nakasakay pa rin sila sa tren sa huling sandali. Hindi man sila nahuli ng mga zombie, may ilan pa ring nakakapit sa tren at bumuo ng mahabang hanay habang humahabol ito. Nilakasan ni Seok-woo ang loob at sinimulang sipin ang mga zombie isa-isa upang tanggalin ang pagkakakapit nila. Matapos ang ilang sandali ng pakikipaglaban, tuluyan niyang naitulak ang mga ito at nakatakas. Pagkatapos, nagtungo si Seok-woo sa kabina ng tagapagmaneho, ngunit natuklasan niyang nandoon na si Yong na nahawahan. Agad niyang isinara ang pinto, ngunit nagawa pa ring buksan ito ni Yong. Habang unti-unti itong nagiging zombie, nakiusap si Yong na iligtas siya, ngunit tuluyan siyang nagbagong anyo at marahas na sumalakay kay Seok-woo. Nagkaroon ng matinding laban sa pagitan nila habang buong lakas na pinipigilan ni Seok-woo si Yong upang hindi nito marating sina Song at Suin. Sa tindi ng galit ni Yong, ginamit niya ang kanyang lakas upang pabagsakin si Seok-woo. Habang malapit ng kagatin ni Yong si Seok-woo, mabilis na nakialam si Song at nailigtas siya sa huling sandali. Sa matinding pagsisikap ni Seok-woo na mailigtas si Song, nakagat siya sa kamay. Napansin ni Seok-woo ang isang kadena sa loob ng tren. Ikinadina niya ang sarili roon at sabay silang tumalon niyong palabas ng tren, matalinong nailigtas ang sarili sa pagkahulog. Napagtanto ni Seok-woo na kumalat na ang impeksyon sa kanyang mga ugat. Agad niyang dinala sina Song at Suan sa kabina ng tagapagmaneho. Ipinakita niya kay Song ang pinggan ng preno at hiniling na protektahan ang kanyang anak. Sinabi niya kay Suan na mananatili siya kasama si Song hanggang makarating sila sa Busan, at na ang mga sundalo ay ligtas na ihahatid siya sa kanyang ina. Naging emosyonal ang sandali habang pinipigilan nilang pareho ang pagluha, at ayaw ni Suan na pakawalan ang kanyang ama. Sa mabigat na puso, pilit na kumuwala si Seok-woo mula sa pagkakayakap ng anak at tumakbong palabas ng kabina habang umiiyak ng labis. Umiiyak din at sumisigaw si Suan habang pinipigilan siya ni Song. Hindi rin napigilan ni Seok-woo ang kanyang pagluha. Habang papalapit na siyang tuluyang magbagong anyo, naalala niya ang araw na ipinanganak si Suan. Tinupad niya ang kanyang pangako kina Suan at Sang sa pamamagitan ng pagngiti bago siya tumalon mula sa tren. Pagkalipas ng ilang sandali ng paglalakbay, nakarating sila sa istasyon ng Busan.
Pagbaba nila ng tren, napansin ni Song na kontrolado na ng mga sundalo ang sitwasyon. Habang naglalakad sila papasok sa lagusan, itinaas ng mga sundalo sa kabilang dulo ang kanilang mga sandata, hindi tiyak kung sila ay nahawahan o hindi. Ilang sandali pa, nakatanggap sila ng utos na barilin ng dalawa. Ngunit biglang nagsimulang umawit si Suan ng isang tula, umiiyak habang inaalala ang kanyang ama. Nakatulong ito upang mapagtanto ng mga sundalo na hindi sila nahawahan, kaya agad silang tumakbo upang iligtas sina Song at Sun. Matapos ang isang nakakatakot na paglalakbay na puno ng walang tigil na pakikipaglaban at nakadudurog pusong sakripisyo, nagtapos ang kwento na tanging sina Song at Sun lamang ang nakaligtas. Matapos nito, lumipas ang 4 na taon at ipagpapatuloy natin ang serye sa ikalawang bahagi ng Train to Busan na pinamagatang Peninsula. Sa unang eksena ng pelikula, makikita natin ang isang takot na pamilya na mabilis na tumatakbo sa gitna ng isang lungsod na nilamon na ng kaguluhan. Ang buong mundo sa paligid nila ay gumuguho. Ang nagmamaneho ay si Jung Sok, isang dating kapitan ng South Korean Marine Corps, mahigpit ang pagkakahawak sa manibela habang sinusubukan niyang makaligtas sa bangungot na kumakalat sa buong bansa. Sa tabi niya ay ang kanyang kapatid na babae at asawa nito, desperadong umaasang makakatagpo pa sila ng kaligtasan. Sa daan sa unahan, isang lalaking nababalutan ng dugo ang nagmamadaling kamakaway, humihingi ng tulong. Sandaling bumagal si Jung Sok, ngunit nang makita ang dugo, siya ay natigilan. Kumabog ang kanyang dibdib sa takot at agad niyang inapakan ng selinyador, dumiretso nang hindi tumitigil. Biglang may babaeng lumabas, yakap-yakap ang isang munting bata. Nanginginig ang tinig nito habang nagsusumamo, kung hindi kami, iligtas niyo na lang ang aming anak. Ngunit nanaig ang takot. Umiwas ng tingin si Jung Sok at nagpatuloy sa pagmamaneho, iniiwan ang desperadong pamilya sa kalsada. Ilang sandali pa, lumitaw ang kakilakilabot na katotohanan. Isang nakamamatay na virus ang kumalat sa buong South Korea, ginagawang mababangis na halimaw ang mga tao. Bumagsak ang pamahalaan, nagliyab ang mga syudad, at binalot ng kabaliwan ang buong bansa. Sa gitna ng pagkawasak, nagawang isakay ni Jung Sok ang pamilya ng kanyang kapatid sa isang malaking barkong militar na nagaliligtas ng mga nakaligtas. Akala niya yun ang tanging paraan upang makaligtas. Sa barko, pinapalakas niya ang loob ng kanyang kapatid na magiging maayos din ang lahat. Ngunit maya-maya, lumapit sa kanya ang isa niyang dating tauhan at mahinang sinabi na ang barko ay hindi patungo sa Japan gaya ng inaakala ng lahat, papunta ito sa Hong Kong. Bago pa makapagtanong si Jung Sok, biglang sumiklab ang kaguluhan. Isang sundalo ang biglang sumugod, tarantang sumisigaw na may nahawa ang pasahero sa isa sa mga kabina. Mabilis nang kumalat ang impeksyon sa barko. Sa kabilang bahagi, si Chulmin, ang bayaw ni Jung Sok, ay abala sa pagkuha ng mga gamit nang marinig niya ang mga sigaw na umalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Mabilis siyang tumakbo upang tingnan ang nangyayari at nakita niyang hindi na makontrol ang pagkalat ng impeksyon. Si Jung Sok naman ay nakipagsagupaan, nagpapaputok ng baril habang naglalakad sa gitna ng mga umaatungal na zombie hanggang sa marating niya ang inangking kabina. Sa loob, puro dugo ang pader, at ang mga katawan ay nanginginig sa sahig, lahat ay nahawa na. Maliban sa isa. Sa sulok, nakaupo ang kanyang kapatid, mahigpit na yakap ang kanyang anak, habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Nilapitan siya ni Jung Sok at nakiusap na sumama na bago mahuli ang lahat. Ngunit umiling ito, ayaw iwan ang kanyang anak kahit nagsisimula na itong magbago sa kanyang mga bisig. Lalong lumalakas ang mga ungol ng mga zombie. Palapit na sila mula sa lahat ng direksyon. Nagpaputok si Jung Sok, pilit na nilalabanan ang mga ito, ngunit napakarami nila. Sumigaw ang kanyang kapatid, pinapalayas siya. Wala nang ibang magawa si Jung Sok kundi isara ang pinto at ikandado ito habang dinadagsa ng mga zombie ang loob. Ang mga sigaw ng kanyang kapatid ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan habang siya ay napaatras, wasak ang damdamin. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Chulmin, pilit na sinusubukang pasukin ang silid upang iligtas siya, ngunit hinawakan siya ni Jung Sok at pinigilan habang bumigay ito sa dalamhati. Lumipas ang panahon, tapos na ang bangungot para sa iba, ngunit hindi para kina Jung Sok at Chulmin. Ngayon, namumuhay sila bilang mga refugee sa Hong Kong, basag na mga tao, binabagabag ng pagkakasala at alaala ng gabing yun. Isang gabi, dinukot sila ng mga lokal na gangster at dinala sa harap ng kanilang malupit na pinuno. Nag-alok ito ng isang nakamamatay na misyon, ang bumalik sa nakahiwalay na Korean Peninsula. Ipinaliwanag niyang may iniwang truck sa isang tulay, puno ng $20 milyong na cash. Kapalit ng kanilang buhay, maaari nilang kunin ang kalahati kung maibabalik nila ito. Nang inig si Jung Sok sa takot at galit. Ang ideya ng pagbabalik sa lupang yun ay nagbigay sa kanya ng sindak. Ngunit wala silang pera, tahanan, o pag-asa. Sa kabila ng takot, pumayag silang dalawa. Binuo ng gangster ang maliit na grupo, si Jung Sok, si Chulmin, isang matapang at bihasang driver na si Jane, at isa pang lalaking desperado ring sumugal. Iniabot ng pinuno ang isang satellite phone at malamig na nagsabi, 3 araw lang kayo. Kapag nahanap ninyo ang truck, tumawag ka sa akin.
Maghihintay ako sa laot. Sa sandaling yon, tila nakatakda na ang kanilang kapalaran. Ang grupo ay nagsimulang magliyag sakay ng isang maliit na bangka patungo sa madilim na karagatan, pabalik sa lugar na sumire sa kanilang mga buhay, ang mga lugar sa Korea na ngayon ay pinamumuver ng mga zombie. Pagdating nila sa peninsula, ang katahimikan ay nakakabingi. Ang mga lungsod na dating puno ng buhay ay ngayon ay wasak, nilamon ng dilim. Ang kanilang driver na si Jane, na minsang nanirahan doon bago ang pagputok ng virus, ang nanguna sa paglalakbay dahil siya lamang ang nakakaalam ng mga daan. Dahan-dahan nilang tinahak ang mga iniwang kalsada hanggang sa marating nila ang isang truck, ngunit maling sasakyan ito. Sa loob, walang laman kundi alikabok at kalawang. Habang nagsasaliksik sila, tumama ang ilaw ng flashlight ni Jung-sok sa isang bagay na nakakatakot sa kabila ng salaming pader. Daang-daang zombie ang nakatayo roon, hindi gumagalaw, tila natutulog. Ang tanging humahad lang sa kanila upang umatake ay ang dilim. Hindi sila makakita. Tumigil sa paghinga ang buong grupo, walang kumilos ni isa. Alam nilang isang maling galaw lang ay magigising ang kawal ng mga patay. Agad silang umalis, patakbo sa madilim na daan habang ang mga ingay ng sasakyan ay pumuputol sa katahimikan ng patay na lungsod. Pagkaraan ng ilang minutong paghahanap, natagpuan nila ang isa pang truck na nakaparada malapit sa isang lumang bodega. Nang buksan nila ang pinto, nanlaki ang kanilang mga mata. Puno ito ng mga bungkus ng dolyar, maayos na nakasalansan. Ito na yun, ang 20 milyong dolyar na hinahanap nila. Bamaha ang ginhawa at tuwa, ngunit hindi nila alam na may mga matang nagmamasid sa kanila. Mula sa anino, isang batang babae ang tahimik na nagmamasid sa bawat kilos nila. Pumunta ang grupo sa harapan ng truck upang suriin ang kontrol. Sa upuan ng driver, may isang sundalong nakasandal, parang patay. Sinubukan siyang hilahin ni Chulmin, ngunit biglang kumislat ang bangkay. Hindi pa ito patay, nahawa na ito. Bago pa sila makareact, sumugod ang zombie kay Chulmin, ang mga ngipin ay halos damaykit sa kanyang mukha. Sa gitna ng kaguluhan, hindi sinasadyang natama ni Chulmin ang manibela at tumunog ng malakas ang busina ng truck. Ang malakas na tunog ay umalingaw-ngaw sa buong lungsod. Mabilis na pinaslang ni Jung-sok ang zombie, ngunit huli na ang lahat. Ang tunog ng busina ay tila isang hatol ng kamatayan. Mula sa bawat eskinita, bawat gusali, at bawat madilim na sulok, nagsimulang gumalaw ang mga patay. Nabuwag ang katahimikan ng lungsod habang daan-daang zombie ang nagsilabasan sa kalsada, tinutunton ang pinagmulan ng tunog. Alam ng grupo na hindi nila ito kayang labanan. Wala silang ibang pagpipilian kundi tumakas. Mabilis silang sumakay sa truck ng pera at umarangkada sa gitna ng kaguluhan. Sa sandaling yon, tila panalo na sila. Buhay sila, at nasa kanila ang pera. Ngunit bago pa man sila makahinga, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog sa kalsada sa kanilang unahan. Isang flare ang pumutok, nagpapabulag sa driver. Ang biglaang liwanag ay lalo pang nakaakit ng mas maraming zombie, na ngayon sumisiksik sa kalsada. Nataranta ang driver, biglang lumiko ng madiin, at nawala ng kontrol ang truck. Sumalpok ito sa isang wasak na kotse at bumangga ng malakas. Tumilapon si Jung-sok palabas ng sasakyan at bumagsak sa kalsada. Nahihilo at sugatan, tumingin siya sa paligid at napatigil sa takot. Ang buong kalsada ay puno ng mga zombie na nilalapa ang kanyang mga kasamahan. Akala niya lahat sila ay nilamon na, ngunit si Chulmin ay nakaligtas sa pamamagitan ng pagkandado sa loob ng kabina. Sa ngayon, ligtas pa siya, ngunit nakakulong. Habang papalapit ang mga zombie kay Jung-sok, isang sasakyan ang biglang sumulpot sa kanto. Huminto ito sa tabi niya nang may matinding preno. Sa likod ng manibela ay isang batang babae, ang parehong babae na kanina papalay palihim na sumusunod sa kanila. Ang pangalan niya ay Junhee, at katabi niya sa upuan ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Walang pag-aalinlangan, pinaikot ni Junhee ang sasakyan sa isang perpektong drift, binangga ang mga zombie, at nilinis ang daan. Agad niyang pinaakyat si Jung-sok sa loob ng sasakyan. Halos hindi pa ito nakakapasok nang muling pinaharurot ni Junhee ang kotse, mabilis na tumatakbo sa mga lansangan ng may matinding tapang. Napakabilis at napakadelikado ng kanyang pagmamaneho kaya si Jung-sok, na mahina at duguan na, ay nawala ng malay sa likurang upuan. Dinala siya ng dalawang magkapatid sa kanilang tahanan, isang ligtas na taguan na matibay na pinagtibay laban sa panahon ng paggunaw. Habang nasa daan, ginamit ng nakababatang kapatid ang isang laruan na kotse na may remote control upang ilihis ang atensyon ng mga zombie. Pinangunahan nito ang buong grupo ng mga nilalang palayo sa kanilang daraanan. Matalino ngunit mapanganib ang ginawa nila, subalit naging matagumpay ito. Naging ligtas at walang sagabal ang kanilang pag-uwi. Pagkagising ni Jung-sok, natagpuan niya ang sarili sa isang hindi pamilyar na silid. Nakatayo sa harap niya ang isang matandang lalaki, ang lolo ng mga babae, si nakatatandang Kim. Pinagalitan nito si Junhee dahil bumalik siya nang wala ang mga supply na ipinakuha, at lalo pa dahil nagdala siya ng isang estranghero sa kanilang tahanan. Pagkatapos ay pumasok ang isang babae sa silid. Napatigil si Jung-sok. Lumawak ang kanyang mga mata nang makilala niya ito agad.
Iyon ang parehong babae na nagmakaawa sa kanya 4 na taon na ang nakalipas na iligtas ang kanyang sanggol. Ang babaeng iniwan niya noong desperadong gabi. Ang pangalan niya ay Min Jung, ngunit nang tumingin ito sa kanya, walang pagkilala sa kanyang mga mata. Hindi na siya nito naaalala. Sinubukan ni Jung Suk na ipanumbalik ang kanyang sarili, tinanong kung nasaan siya at kung ano ang ibig sabihin ng Unit 631 na madalas nilang banggitin. Ipinaliwanag nila na ang Unit 631 ay isang rebelding grupo ng militar na sumikop sa lugar matapos bumagsak ang lipunan. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, natuklasan ng parehong grupo ng mga lalaki na nagpaapoy ng flare ang nawasak na truck ng pera. Hindi nila alam ang kayamanang nakatago sa loob, kaya hinila nila ito pabalik sa kanilang kampo, iniisip na maaaring may laman itong pagkain o supply. Habang inaayos nila ang truck, nakarinig sila ng mahinang ingay mula sa loob. Nang buksan nila ang mga pinto, nakita nila ang isang takot na lalaki na nagtatago sa loob. Si Chul Min yun, mapatla, pagod, at walang kam-alay-malay na magsisimula pa lamang ang kanyang pinakamasamang bangungot. Iniutos ng pinuno ng rebeldeng grupo, si Sargento Huang, na dalhin ang bihag na si Chul Min sa arena. Isa itong malupit na lugar sa loob ng kanilang kampo, kung saan ipinapahagi sa mga nakaligtas upang ipaglaban ang kanilang buhay laban sa mga zombie para lamang sa kasiyahan ng mga sundalo. Habang hinihila si Chul Min patungo sa kanyang kapalaran, isang batang sundalo na nagngangalang Kim ang sinimulang siyasatin ng bagong truck para sa mga supply. Inasahan niyang makakakita ng pagkain o armas, ngunit nang buksan niya ang likod ng truck, napatigil siya sa gulat. Sa loob ay mga tambak ng dolyar na Amerikano, halos umabot sa bubong ang taas. Nanlaki ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang mga kamay habang nauunawaan niya ang kanyang natuklasan. Agad siyang tumakbo upang iulat ito sa kanyang opisyal, si Kapitan So. Sa kabilang banda, sa taguan, sinusubukang unawain ni Jung Suk ang lahat ng nangyayari. Hindi niya maisip kung paano nakaligtas sa mga tao sa loob ng mahabang panahon sa nasirang peninsulang yun. Ipinaliwanag ni Min Jung na hindi ito tungkol sa kaligtasan kundi sa pamumuno. Ang grupong tinatawag na Unit 631 ay dating mga sundalo, ngunit matapos bumagsak ang sibilisasyon, naging mas malupit pa sila kaysa dati. Mga walang awang pinuno na namumuno sa pamamagitan ng takot, pinagsasamantalahan at pinahihirapan ang sinumang kanilang matagpuan. Habang nagsasalita siya, ang kanyang ama, si nakatatandang Kim, ay nakaupo sa tabi ng isang lumang radyo, walang tigil na inaayos ang mga pindutan. Sa loob ng maraming taon, sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa isang dating kasamahan sa hukbo na maaaring buhay pa. Tanging ang pag-asang yun ang natitira sa kanya upang makakuha ng tulong at mailigtas ang kanyang pamilya bago mahuli ang lahat. Samantala, sa loob ng kampo ng Unit 631, naghahanda ang mga sundalo para sa kanilang gabi ng libangan. Nagtipon sila sa isang malawak na lugar, nagsisigawan at nagtatawanan na parabang nasa pista. Sa gitna ay nakatayo si Chul Min, takot at napapalibutan ng mga patay na muling nabuhay. Bumukas ang mga tarangkahan at ramagasa ang mga zombie papunta sa kanya. Isa itong bangungot, isang karumal-dumal na libangan na nagpapakita kung gaano kababa ang kinahinatnan ng sangkatauhan. Sa ibang bahagi ng kampo, dinala ni Privado Kim si Kapitan So sa truck. Nang makita ni So ang bundok ng pera, napanganga siya. Ngunit may isa pang bagay na umagaw sa kanyang pansin. Isang satellite na telepono na nakapatong sa dashboard. Dinampot niya ito, nagtataka, at bigla itong tumunog. Nabigla siya at sinagot yun. Sa kabilang linya ay ang gangster mula sa Hong Kong, ang parehong taong nagpadala sa grupo ni Jung Suk doon. Sa gitna ng tensyonadong pag-uusap, unti-unting nabuo ni Kapitan So ang katotohanan. Ang grupo ay ipinadala upang kunin ang truck na yun at ang perang laman nito. Hindi mahalaga sa gangster kung sino ang magdadala ng truck, ang mahalaga ay makarating ito sa destinasyon. Nag-alok siya kay So ng isang kasunduan. Kapag naihatid niya ang truck sa daungan, maaari niyang kunin ang kalahati ng pera at magkakaroon ng ligtas na daan palabas ng Korea. Para kay So, na nakulong sa impyernong yun sa loob ng maraming taon, isa itong katuparan ng pangarap. Nagningning ang kanyang mukha sa kasakiman at kasabikan habang pumapayag siya sa plano. Sa taguan, ipinagtapat ni Yong Sok kay Min Jung ang lahat. Ikinwento niya ang tungkol sa misyon, sa pera, at higit sa lahat, sa satellite na telepono. Iyon lamang ang kanilang tanging paraan upang makipag-ugnayan sa barkong naghihintay sa may baybayin. Kung makukuha nila ang truck at ang telepono, maaari silang makatakas ng magkasama. Maingat na nakinig si Min Jung at agad na nagpasya. Sasalakayin nila ang kampo ng Unit 631, kukunin muli ang truck at ang telepono, at tatanggo diretso sa daungan. Iyon lamang ang kanilang isang pagkakataon upang makamit ang kalayaan. Ngunit bago sila umalis, nilamon si Yong Sok ng matinding pagkakasala. Ang katotohanang matagal na niyang tinatago ay unti-unting sumisira sa kanya. Sa wakas, nagkaroon siya ng lakas ng loob upang aminin na siya ang lalaking tumangging tumulong sa kanya 4 na taon na ang nakalipas. Tahimik niyang inamin ito, at ang mga salita ay tila tumigil sa hangin. Napatigil si Min Jung, at dumaan sa kanyang mukha ang bahid ng sakit, ngunit hindi siya nagalit.
Huminga lamang siya ng malalim at sinabing, ang aking mga anak na babae ay may utang sa iyo ng kanilang buhay ngayon. Tapusin na natin ito. Maaaring maghintay ang nakaraan, ngunit ang kinabukas ay hindi. Kinagabihan, habang nababalutan ng dilim ang wasak na lungsod, naghanda sila para sa kanilang misyon. Mahigpit na niyakap ni Minjung ang kanyang mga anak, iniutos na manatili sila sa sasakyan at bumalik sa bahay kung sakaling hindi sila makabalik ni Jong-sok pagsapit ng bukang liwayway. Hiniling din niya sa kanyang ama na protektahan ang mga bata anuman ang mangyari. Pagkatapos, tuluyan ang nawala sa dilim sina Minjung at Jong-sok. Sa loob ng kampo ng Unit 631, makapal ang hangin sa ingay at kaguluhan, habang nagkakagulo ang mga sundalo sa gitna ng patuloy na laro sa arena. Tahimik na gumalaw sina Jong-sok at Minjung sa mga anino, maingat na lumulusot sa mga bantay at sa pagitan ng mga wasak na pader at sirang sasakyan. Bawat tunog ay maaaring magdulot ng kamatayan. Sa wakas, matapos ang nakakapagod na paghanap, nakita nila ang truck ng pera na nakaparada sa ilalim ng mahinang ilaw, tila walang bantay. Nandoon ito, ang tanging daan nila palabas. Maingat silang lumapit at sumilip sa loob. Ang mga tambak ng pera ay hindi pa nagagalaw, ngunit nang matagpuan nila ang satellite na telepono, gumuho ang kanilang pag-asa. Wasak ang aparato, basag ang screen, at sirang-sira ang mga pyesa nito. Wala na ang tanging paraan nila upang makipag-ugnayan sa barko. Bigla, isang liwanag mula sa flashlight ang tumago sa dilim. Lumitaw si Privado Kim, nagulat nang makakita ng mga mananakop. Bago pa siya makasigaw, mabilis na umikot si Minjung at itinapat ang baril sa kanya. Takot na takot, itinaas ng batang sundalo ang kanyang mga kamay at ibinulalas ang lahat. Ikinwento niya kung paano nila natagpuan ang truck, ang kayamanang laman nito, at ang lalaking nagtatago sa loob ng kanilang hatakin nito pabalik. Nagkatinginan sina Jong-sok at Minjung nang may matinding tensyon. Buhay pa si Chulmin, at ngayon ay alam na nila kung saan ito matatagpuan. Nagbago ang lahat. Ang kanyang misyon, ang kanyang takot, at ang kanyang pagkakasala ay napawi, napalitan ng isang nagliliyab na layunin. Ililigtas niya ito, walang pag-aalinlangan, tumakbo siya patungo sa lugar ng arena na umaalingaw sa ingay, iniwan si Minjung upang asikasuhin ang truck. Sa loob ng arena, naghari ang kaguluhan. Ang mga natitirang bihag ay napalibutan habang isang bagong alon ng mga zombie ang pinakawalan. Nagsisigawan at naghihiyawan ng mga sundalo sa likod ng mga bakod, ginagawang libangan ang karumal-dumal na patayan. Sa itaas nila, nakamasid si Sargento Huang, ngising demonyo habang pinagmamasdan ng takot ng mga nasa ibaba. Malapit sa truck, dumating si Kapitan So, galit na galit dahil may naglakas loob na sirain ang kanyang plano. Sa sobrang galit, hinugot niya ang kanyang baril at pinaputukan mismo ang makina ng truck upang sirain ito, ngunit mabilis na kumilos si Minjung. Tumalon siya sa upuan ng driver, diniin ang paa sa selinyador, at yumandar ang makina ng malakas. Sumugod ang napakalaking truck, tumama ng direkta kay So, at tumilapon siya sa lupa ng marahas. Duguan at nahihilo, nabitawan niya ang kanyang baril. Hindi na nagsayang ng sandali si Minjung. Hinalughog niya ang katawan ni So at natagpuan ang eksaktong hinahanap niya. Isang pangalawang satellite na telepono, buo at gumagana. Tama ang kutob ni Minjung mula sa simula, ngunit ang putok ng baril ay nagbunsod na ng kapahamakan. Ang malakas na alingaw nito ay umalingaw sa walang taong lungsod, umaakit sa libu-libong mga zombie sa paligid. Muling gumalaw ang mga patay na nilalang, umuungol at nagsisigawan habang sabay-sabay silang nagtipon papunta sa kampo ng Unit 631. Dumarating ang Unos. Sa loob ng arena, sumabog si Jong-sok sa gitna ng kaguluhan, binabaril ang mga zombie sa kaliwat kanan, lumalaban na parabang sinapian ng matinding puot. Sa wakas, nakita niya si Chulmin, halos wala ng buhay at napapalibutan ng mga nilalang. Ginamit ni Jong-sok ang lahat ng lakas na natitira sa kanya, pinilit na makalusot sa dagsa ng mga zombie at hinila si Chulmin palabas, tinutulungan siyang makarating sa labasan. Ngunit bago pa sila umabot sa bukas na tarangkahan, muling umalingaw ang isang putok ng baril. Umabante si Chulmin, at isang pulang mantsa ang mabilis na kumalat sa kanyang mukha. Nakatayo roon si Sargento Huang, malamig at walang emosyon, ibinababa ang umuusok na baril. Napatigil si Jong-sok sa pagkabigla habang bumagsak si Chulmin sa kanyang mga bisig, wala ng buhay. Ang huling natitirang bahagi ng kanyang pamilya ay tuluyang nawala. Bago pa siya mapatay ni Huang, biglang sumabog ang pader sa kanilang tabi sa pagkalat ng mga piraso ng semento at alikabok. Dumaan ang truck ng pera, at si Minjung ang nasa likod ng manibela. Sumigaw siya kay Jong-sok na sumakay. Tumalon si Jong-sok sa loob ng truck, halos hindi tinamaan ng kasunod na bala, at sabay silang humarurot sa gabi. Ngunit saglit lamang ang kanilang pagtakas. Ang ingay ay nakaakit ng napakalaking hukbo ng mga zombie. Libo-libo ang lumabas sa mga lansangan, nilalapitan ang truck mula sa lahat ng direksyon. Nayanig at napatigil ang mabigat na sasakyan habang nagsisiksikan ng mga patay sa paligid, kumakapit at binabasag ang mga bintana. Sa bigat ng mga nilalang, halos hindi na ito makagalaw. Umuuga ang truck ng marahas, ilang sandali na lamang bago ito tumagilid.
Sa gitna ng madilim na kaguluhan, sumulpot ang dalawang nakakasilaw na ilaw ng sasakyan. Si Junhee yun, ang panganay na anak ni Min Jong. Laban sa lahat ng katwiran, dumating siya upang iligtas ang kanyang pamilya. Huminto ang kanyang sasakyan ilang metro ang layo, sa kanya binuksan ang mga ilaw sa pinakamataas na antas, binabahan ng liwanag ang kalsada. Tumunog ng malakas ang busina, umaalingaw sa dilim ng gabi. Napalingon ang lahat ng zombie sa kanya, at bago pa man siya mapigilan, diniin ni Junhee ang selinyador, minamaneho ang sasakyan ng diretso sa dagsa ng mga nilalang. Tinulak ng kotse ang 12-dosenang zombie, lumilikha ng makitid at madugong daan. Naging epektibo ang kanyang sakripisyo dahil hinabol ng mga patay ang kanyang sasakyan. Naging maluwag muli ang daan sa likod ng truck. Sinamantala ni Min Jong ang pagkakataon, diniin ang paa sa selinyador, at humandar ng malakas ang truck. Dumaan ito sa mga natitirang zombie, dinudurog sila sa ilalim ng mga gulong. Sa wakas, nakawala sila. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Junhee at muling nagkita-kita ang pamilya, nanginginig ngunit buhay. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang paghinga ng ginhawa. Nasa likuran pa rin nila sina Sargento Huang at ang natitira niyang mga tauhan, sakay ng mga sasakyang militar na armado ng mabibigat na sandata. Nagpaputok sila ng mga flare sa kalangitan upang mas malinaw na makita ang kanilang mga target, ngunit ang liwanag ay nakatawag din ng panibagong dagat ng mga zombie mula sa mga guho. Naging nagliliwanag na larangan ng digmaan ang lungsod, pinaghalo ang mga sundalo, halimaw, at mga nakaligtas sa huling habulan. Sumunod ay dalisay na kaguluhan. Ang husay ni Junhee sa pagmamaneho ay naging pinakamakapangyarihan nilang sandata. Dumaraan siya sa makikitid na daan, iniiwasan ang mga labi ng pagkawasak, at ginagamit pa ang paligid upang wasakin ang kanilang mga humahabol. Ang nakababatang kapatid, na kasing talino rin, ay ginamit ang laruan niyang kotse na may remote control upang iliga ang isa sa mga truck ng mga sundalo, dahilan upang ito ay sumalpok ng direkta sa pader. Isa-isa, bumagsak ang kanilang mga kalaban. Kinuha ni Yong-sok ang pamumuno, ginagabayan sila patungo sa daungan. Habang dumaraan sila sa isang pamilyar na gusali, ang parehong tore na salamin na puno ng mga zombie na nakita niya noon, malinaw niyang naalala ang tagpo. Sa maingat na pagtutok, pinaputokan niya ang mga bintana. Nabasag ang mga ito, at daan-daang mga natutulog na zombie ang bumagsak na parang ulan, direkta sa convoy ni Sargento Huang. Sinakmal ng mga nilalang ang mga sasakyan, pinupunit ang laman ng mga sundalo hanggang sa tuluyang lamunin si Huang at ang kanyang mga tauhan. Nawala ang kanilang mga sigaw sa dilim, nilamon ang hukbo ng mga patay. Sa pagkawala ni Huang, tuluyan ang nabuksan ang daan papunta sa daungan. Sa unang pagkakataon, tila abot kamay na ang kalayaan. Mabilis silang tumakbo sa huling bahagi ng biyahe, kumikislap ang liwanag ng karagatan sa unahan. Ngunit habang bumabagal sila, isang pamilyar na bangungot ang sumulpot mula sa dilim. Si Kapitan So, Bagbog, Duguan, at Desperado, ang hamarang sa kanilang daraanan. Binangga niya ang kanyang sasakyan sa kotse ni Junhee, ikinulong ito sa loob, at itinapat ang kanyang baril sa ulo ng babae. Nanginginig sa galit at kasakiman ang kanyang tinig habang isinisigaw niyang ibigay nila ang truck at ang satellite na telepono, kung hindi ay papatayin niya si Junhee. Habang tumitindi ang tensyon, sinubukan ng nakababatang kapatid na si Eugene na iligtas ang kanyang pamilya gamit ang tanging sandata niya, ang laruan niyang kotse na may remote control. Ipinatakbo niya ito papunta kay Kapitan So, at ang kumikislap nitong ilaw ay agad nakaagaw ng pansin ng lalaki sa loob ng isang iglap. Sapat iyon upang makawala si Junhee mula sa pagkakahawak nito. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, muling pumutok ang baril. Ihinarang ni nakatatandang Kim ang sarili sa harap ni Eugene, tinanggap ang bala na nakalaan para sa kanyang apo. Bumagsak siya sa lupa habang nagsisigaw ng iyak ang mga bata. Itinaas ni Min Jong ang kanyang baril upang gumanti, ngunit mas mabilis si Kapitan So, pinaputukan siya sa binti at ibinagsak siya sa lupa. Habang abala ang lahat, sinamantala niya ang pagkakataon. Pumunta siya sa loob ng truck na puno ng pera, pinaandar ito, at mabilis na tumakas patungo sa daungan. Walang nagawa ang pamilya kundi panoorin habang nawawala sa dilim ang huli nilang pag-asang makatakas. Sa daungan, inakala ni Kapitan So na tuluyan na siyang ligtas. Naghihintay sa kanya ang mga gangster mula Hong Kong sa may pantalan. Masigla niyang ibinalita sa mga ito ang tungkol sa salapi, ngunit mabilis ang pagtataksil sa mundong ito. Pagkakita pa lamang nila sa pera, binaril agad ng mga gangster si Kapitan So. Habang dagwang naghihingalo, napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Bukas pa ang likurang pinto ng barko, kaya ibinangga niya pa atras ang truck upang hindi ito maisara. Ilang sandali lamang, sinalakay ng mga zombie mula sa pier ang barko. Winasak nila ang lahat ng nasa loob, nila pa ang bawat nilalang na naroon. Ang daungan ay naging libingan ng kasakiman. Samantala, tuluyan ang gumuho ang lahat para sa pamilya. Si matandang Kim ay nakahandusay at naghihingalo, ibinubulong ang kanyang huling mga salita sa kanyang mga apo. Humingi siya ng tawad dahil hindi niya nagawang iligtas sila sa mundong ito, at tuluyan na siyang pumanaw. Naiyak ang magkapatid habang nakadapa sa kanyang katawan nang biglang marinig ang ugong ng mga rotor.
Isang helikopter ng pagsagip ang papalapit. Narinig ng mga sundalo ang tawag ni matandang Kim sa radyo. Dumating na ang kaligtasan, ngunit baka huli na ang lahat. Dumudugo at hindi na makalakad si Minjung, at tumingin siya kay Jong-sok. Sinabi niya na may utang ito sa kanya. Ano man ang mangyari, iligtas niya ang kanyang mga anak. Tumango si Jong-sok, binuhat ang dalawang bata, at lumaban habang patungo sa helicopter na magliligtas sa kanila. Bumaril, sumipa, at tumakbo sila sa gitna ng karagatan ng mga zombie, hanggang sa hilahin ng mga sundalo sina Junhee at Eugene papunta sa kaligtasan. Ngunit tumanggi ang mga bata na sumakay. Itinutok nila ang kanilang mga baril sa mga sundalo at sumigaw na hindi sila aalis nang wala ang kanilang ina. Nakita ni Minjung ang tagpong yun mula sa malayo at napagtanto kung ano ang dapat niyang gawin. Sumakay siya sa isang truck na malapit at nagpa siyang magmaneho papasok sa pulutong ng mga zombie upang ilayo ang mga ito sa kanyang mga anak. Ngunit bago pa siya makagalaw, bumalik si Jong-sok. Sapat na ang mga pamilyang nawala sa kanya. Hindi niya hahayaang mawalan din ng ina ang dalawang batang ito. Tumakbo siya pabalik kay Minjung, pinapaputok ang huling mga bala na mayroon siya. Nakita siya ni Minjung, at sa sandaling yun, muling nagliyab ang kanyang pagnanais na mabuhay. Lumabas siya ng truck, lumalaban habang pilay at dumudugo, papunta kay Jong-sok. Magkasama nilang nilabanan ang mga zombie, magkatabi hanggang sa tuluyan silang makasampas sa pantalan. Habang umaalis ang eroplanong pang-rescue, naglalagablab ang buong tangway sa ibaba. Ang pamilya, wasak man at may mga sugat, ay buhay. Tahimik nilang pinanood ang bangungot na unti-unting naglalaho sa ilalim ng mga ulap. Tinitigan ni Jong-sok ang dalawang bata at ang kanilang ina. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakahinga siya ng maluwag. Naubos na sa kanila ang lahat, ngunit sa gitna ng pagkawasak, natagpuan nila ang isa't isa. At habang unti-unting naglalaho ang eroplano sa pagsikat ng araw, naiwan ang Korean Peninsula, isang lupang nilamon ng kamatayan. Sa kasalukuyan, inihahanda na ang ikatlong yugto ng Train to Busan na papamagatang Redemption. Inaasahan na ilalabas ito sa darating na taon. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.